Laban sa batalyon ng mga unggoy, eto na nga po, nakuyog na siya dito, pero bumabalik pa ang kanyang buhay dahil sa kanyang passive. Pero na-slow siya dito ng mga unggoy at siya ay tutumba. Kahit may immortality pa siya, hindi pa rin niya kinaya. Eto na, pangalawang subok ni Master Cams. Sinugod niya na nga ang 15 na sun, pero kanyang tinakbuhan kasi sobrang sakit ng damage. Low HP na nga siya dito, pero may passive pa, kaya babalik din ang buhay niya. Pero yun nga, hindi siya makatakbo dahil sa corrosion. Next na susubok naman ay si Monmon Place. So yan siya guys, si Caloocat. Malakas to magbene, 3,000 matches to sa Benedetta. Ito nga po, sinasayawan na dito nung Benedetta ang mga sun, pero napakarami nyo boy. Ang laki ng naibigay na damage ng Benedetta, pero siya pa rin ay tutumba. Dito naman susubukan niya ng microhen yung kalaban. Alam naman natin ang playstyle ni Benedetta, tamang in-out lang yan sa clash. Habol kung habol, takbo kung takbo. Mukhang siya dito ay nagpapa-cooldown ng ultimate, pero nakuyog na nga siya dito. Yung sun ay parang mga zombie na nangahabol sa'yo, pero ito na nga, papalagan na niya. Tamang skill lang pero sa damage ay kukulangin. And Benedetta with the ultimate. Ito na nga po, makikita tayo na napakaraming dash. May mga sun na low HP na, pero ang hirap makatakas dyan, napakaraming umahabol sa kanya, kaya siya naman ay tutumba pa rin. Sunod naman natin ay si Fear TV. Siya ay former top PH Tamus. Pumasok na nga siya sa gitna. Grabe na sustain niya yun. Pabalik-balik lang ang kanyang HP, pero hindi pa rin sapat para talunin ang mga sun. Nandito na tayo, pangalawang subok ng Tamus. Tumalon sa gitna, napakaraming umatake sa kanya dito, pero hindi nga niya talaga kakayanin. Sunod na susubok naman ay si Lay, ang top PH Ruby ngayon. Bumabalik lang ang buhay ni Ruby kada skill, pero may cooldown kasi yan, kaya siya ay mahihirapan at tutumba rin. Dahil napakaraming kalaban ni Ruby, 15 sun, medyo hindi niya kinakaya at siya ay nahihirapan dahil kinakapos ang cooldown ng kanyang mga skill. Si Alpha naman ang sinubukan natin dito. Alam naman natin na magbe-benefit din si Alpha kapag marami ang kalaban niya. Ayan, kung makikita nyo, natanggal na ang immortality ni Alpha, pero patuloy na pumapalagpag. Grabe nga low HP ng mga sun. Sayang. Ito na, pangalawang subok ng inyong lingkod. Hinuyog na nga yung Alpha dito, pero naultihan niya lahat at nakapagbigay siya ng napakalaking damage galing sa kanyang mga passive. Pabalik-balik lang ang kanyang buhay. Pag siya ay nag-second skill, triple kill para sa kanyang Maniac. Isa na lang ang natitira. Grabe nga yun. Si Alpha ang kauna-unahang nakatalo sa 5. Ito na nga po, pangatlong try ni Alpha. Baka kasi siya ay nakachamba, nag-ulti na nga siya. Ang intense ng laban. Isang pagkakamali lang ni Alpha dito, siya ay tutumba, pero pabalik-balik nga ang buhay niya. Low HP na yung mga sun sa tabi niya, pero mamamatay nata siya nakapag-ulti pa. Unti-unti niyang inuubos ang kalaban. Grabe nga yun. Ito na nga po, sa iba't ibang anggulo umaatake yung mga sun sa kanya. Low HP na nga siya dito, pero nakapag-ultimate pa siya, nakabiyabit ng 2. Ngayon, isa na lang ang matitira. Grabe si Alpha guys, pag maraming kalaban, kakayanin kaya niya dito yung unggoy na natitira. Siya ay low HP na, kapag nag-second skill siya, konti na lang din ang bumabalik na buhay kasi konti na lang din ang kalaban niya. Pero yun nga po, siya pa rin ata ang mananalo dahil naultihan niya pa dito yung sun. Kaya naman medyo tatakbo na dito yung sun, pero you can run but you can't hide. At sa experiment namin na to, si Alpha ang unang hero na nakatalo sa 15 na sun. Sunod na hero nga na ating susubukan dito ay si X-Borg. Pinagsusugod na nga siya dito ng mga unggoy, pero may balak ata dito si X-Borg na prituhin ang mga to. Bumalik ang Piraga armor niya. Nagdi-deal siya ng true damage, kaya masakit din ang damage niya sa mga sun kahit naka-def item pa yan. Umuulan ng Piraga armor bawat first kill ni X-Borg at kinukuha naman niya ang mga ito gamit ang kanyang second skill. Low HP na nga dito yung mga sun at babalik pa yung Piraga armor ng X-Borg. Grabe! Nag-ulti na nga siya dito at ubos ang pantubos. Grabe nga yun. Ito na nga po, pangalawang subok ni X-Borg kasi baka nakachamba lang siya dito. Kinukuyog na siya dito ng mga saan, gustong bumawi. Pero as long as bumabalik ang kanyang Piraga armor, hindi mo kayang patumbahin si X-Borg.
Tamang takbo nga lang dito sa X-Borg kasi hindi niya kayang sabayan ng bakbakan ang 15 na unggoy na to na humahabol sa kanya. Low HP na nga dito yung mga kalaban niya. Grabe nga yun. Pinirito lahat ng X-Borg ang kanyang mga kalaban na unggoy. And that's do it, nag-ultimate pa nga siya pero inilagan siya this time ng mga kalaban niya, pero maganda pa rin ang positioning niya. Tamang takbo lang, micro skills ang pinapagana at mukhang mauubos niya dito. Isa na lang ang natitira, kaya naman isa siya sa mga nakatalo sa 15 na Sun. Sinubukan naman natin dito ang first skill ni Lunox kung kakayanin. Ayan, kung makikita nyo, napilitan ako ditong mag-ultimate palayo. Then nag-second skill, bumabalik ang buhay pero mahihirapan akong tumakbo dito dahil sa slow ng kalaban at tutumba din si Lunox. Pangalawang subok para dito kay Lunox. Kailangan lang gawin ng Lunox dito ay tumakbo pero mahirap takasan kapag 15 ang humahampas sa'yo with the ultimate na dito yung Lunox, pero na-corner nga siya, naipit ang paru-paro. Grabe, napakaraming humahampas sa kanya dito at hindi niya kakayanin. Subukan naman natin si Carmilla since na-buff to ngayon. Tignan natin kung kakayanin ba niya ang 15 na Sun. Dito kay Carmilla, patatagan, tumatambay sa gitna. Makikita yung HP, low HP na yung Carmilla, pero hindi nila kayang i-take down. Kahit ilang hataw na nila, gawa ata sa bakal ang balat ni Carmilla. Grabing kunat, pangalawang ulti niya dito. Imagine, 15 na curse helmet yon. Yun palang napakalaki na ng damage. Pero hindi pa rin natitinag dito yung Carmilla. At kung mapapansin nyo, unti-unti nang nalolo HP ang mga kalaban niya. Sa sobrang tagal ng laban, nakatatlong ultimate na yung Carmilla. Double kill para sa kanya, 3 na lang ang kalaban niya. Grabe naman si Carmilla ngayon, guys. It is 2v1. Medyo alam na natin ang magiging resulta nito. At ayun na nga, si Carmilla ang pangatlo sa mga heroes na kinayang manalo sa 15 na Sun. Subukan naman natin dito kung kakayanin ba ni Alice. Nag-ultimate na nga siya dito sa gitna nung 15 na kalaban pero pinaghampas siya dito. Bumabalik lang ang HP nung Alice. 50 yung kanyang blood orb na stock dito, guys, para makatotohanan sa totoong game. Tamang micro skill lang dito yung Alice para makatakas doon sa Sun, pero nahihirapan siyang lumakad dahil napakalaki ng slow na nabibigay ng kanyang mga kalaban. Low HP na nga siya dito, pero yun nga, ang problema niya ay nauubusan na siya ng mana. Gumitna na naman siya pero nag-out lang din siya agad. Kung 50 lang ang stocks ni Alice, makikita natin na hindi niya kakayanin at siya dito ay mananakbo na lang para mabuhay. So sa video na to, nakita natin na ang nanalo ay si X-Borg, Carmilla at si Alpha. Sila ang ating mga survivors. Bago matapos ang video na to, maraming salamat sa mga squad na sumama sa amin sa video ito. Ang Next Republic, MIL Esports at ang TNG Squad. Suportahan niyo sila, guys. Laging tatandaan, to God be the glory.